you're down and trouble, and you need a helping hand, and nothing's going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Maliwanag na ba? Hi, magandang hapon po sa ating lahat, at sana po ay pasensya na po kayo pala at ako'y absent last Thursday, at ako po'y nagkaroon ng konting karamdaman at saka na hospitalized po ako kasi po ay nagkaroon po ako ng konting ubo po, nakakakuha po, tinerapy nga po ako kasi
sumakit po yung aking mga kasukasuan. Siguro po, ganun talaga tayo. Pag may mga edad-edad ng konti, talagang ganyan, magkakaroon ng konting sakit-sakit. Pero bihira naman po akong magkasakit ng ganyan eh. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat din at ako'y nakarating na po dito. Kasi akala ko po, ngayon lang po kasi yung unang labas ko na magmula noong ako'y nagkasakit. Kasi po, ayaw akong palabasin ng doktor kasi mag-rest daw po ako. Kaya nag-rest ako. Kasi ilang linggo po kasi yon tinitiis ko lang yung ubo-sipon. May kakulitan po ako ng konti. Kaya inaayos ko. Kaya kahit gusto, kahit ayaw, kahit bawal na ako'y lumalabas po ako kasi po ay gusto ko. At saka may trabaho po akong iniisip. At saka yung po kasing mga text nyo, nagkasusun-susun na po. Kaya pasensya po kayo sa akin. At okay naman po at masayang-masaya ako. At sana po yung masaya rin po kayo. At ako'y nandito na uli. At ayan, nagkwekwento sa inyo kung ano nangyari sa akin. Ayun po, at sana dire-diretso na po yung aking paggaling. Pero magaling na po ako. Tine-therapy na lang po ako. Te-therapy po kasi ako ng 12 weeks po yun. Ite-therapy ako. Bali 2 times a day. Bali 12 sessions. Kaya ganun po yon. Kaya sana po mag-dire-diretso at okay na naman po ako naman. At saka, ayun po, salamat sa Lord. At ako po ay nakarating dito. At ako po ay masayang-masaya. At andito na naman po ako sa inyo. At magsasalita at magsasabi ng inyong mga problema. Kung ano man yung inyong mga problema. Tingnan natin kung malulutas natin. Ano po? Magpapa-music po muna ako para hindi po ako masyadong mag-rest po ang aking voice. At ngayon lang po ako naglumabas. Okay? Sige po, mag-music po muna tayo. Ano ba yun? All day I'm walking in a dream. I think about you constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Though we may be far apart, you're constantly
sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Ay, babalik na naman po tayo sa ating program na Love Notes and Memories. This is Miss Treasure. At sana po ay maging okay ang aking maging payo sa inyo ngayong araw na to, no? At sana masiyahan kayo. Tsaka nga pala, yung mga text nyo sa akin, ay thank you rin sa binigay ninyo sa akin, no? Thank you. Okay. Yung mga text nyo, thank you. At ako'y natutuwa rin at marami kayong nagdarasal sa akin. Maganda naman po 'yon. Ako rin po ay nagpapasalamat at ako'y pinagdasal nyo sa aking recovery. Thank you po. Yun naman po ang sakit ko, hindi naman po siya kuha din. Gano, siguro po mga konting napagod lang po ako. Kailangan lang po i-stress. Gano'n. Kaya po, lahat naman po tayo nagkakasakit. Kaya okay po. Thank you. And then, bago po ako mag-start, at binabati ko po ng happy birthday ang aking friend na si Esther Javier ng Malolos, Bulacan. Happy 65th birthday, my friend. No? And then, happy birthday to Kuya Joel, March 12 ngayon. Patay na po siya. Bayaw ko po yan. Napakabait na tao. Ala po akong masabi. Alam mo po siya magmula nung makilala ko siya hanggang sa namatay siya, very cool. Hindi ko po siya nakitang nagalit. Puro po yun, puro po pagsalita. Yung pangaral, ako naman po ay mabait hindi naman po kailangan akong pangaralan, pero mabait po siya. Nakita ko po yung pangaral niya sa iba niyang mga kapatid, sa mga kapatid niya, sa anak niya. Very cool, lalo po sa anak niya, sobra ang pagka-cool niya. May problema na po yung anak niya, cool pa rin po siya. Kaya po, masyado po namin siyang namimiss. Ako po talaga, miss ko ang aking bayaw, si Kuya Joel Panuelos. Miss ko po siya dahil nga po nung mamatay po siya, nakakalungkot po. Nakakalungkot po talaga yung kanyang pagpanaw, no? At saka, alam mo naman po ang cancer. Ang cancer po kasi talagang tinaningan lang po yan pina-check up namin. Wala pong 1 taon, namatay siya. Colon cancer po, yun sa kanyang kinamatay. No? Happy birthday, Kuya. Sana po masaya ka na. Alam ko naman na dire-diretso ka sa langit at napakabait mo po. Ako po ay talagang bait na bait sa'yo. Kahit bayaw lang po kita, hindi kita kakakuhan, kahit pong ganon, hindi ko po makalimutan yung kabaitan mo. I love you, Kuya. Okay? At saka, happy birthday also to my friend. Ano na nga ba pangalan ng anak mo? Nakalimutan ko. At happy graduation too, no? And then sabi mo na nakapasa at may honor yung anak mo. First honorable mention ba yon? Ay happy birthday, my friend, no? At saka isa pa, sana maging maganda at dire-diretso ang pag-aaral ng anak mo, matalino, makakuha siya ng ng tamang kurso na pwede sa kanya, no? Kasi pag nagkamali tayo ng course na kukunin ng anak natin, mahirap po yon. Kaya dapat yung anak natin ang ating hihinga ng gusto niyang kurso sa college, di po ba?
At saka sana kaya tayo namang mga magulang, gusto lang naman natin ay makatapos ang ating mga anak, di po ba? Kaya tayo tuwan-tuwa sa ganyan. Masayang-masaya tayo na pag ang ating anak ay kahit nga nagkaroon man lang ng maliit na medal, tuwan-tuwa na tayo, di po ba? Kahit na best in mga ganito, yung mga best po ba? Best in math, best in English, di po ba? Masayang-masaya na tayong mga magulang, di po ba? Kasi ang ating mga anak ay may mga kahit man lang special awards ay mayroon sila. No? Yan lang naman po ang kasiyahan ng ating mga magulang. Kaya sa mga nag-graduate ngayong March, ay happy congrats, happy graduation po sa inyong lahat. No? Lalo na po sa anak ng kaibigan ko. Sorry, nakalimutan ko yung pangalan mo. I'm sorry. And ano pa ba yan? Nakalimutan ko na yung ibang mga kaibigan ko na may birthday. Pasensya na po kayo. At napakarami kong ginagawa. At saka, isa pa, merong tungkol naman po sa mga artista. Noon po kasing Sunday, March 8, nagdiwang po ang ating star sa PMPC po. Ang nanalo po kasi dyan ay si Piolo Pascual. At sila po dalawa ni John Lloyd Cruz, sila po ang nagpantay. Parang ang co-winner po niya kasi si John Lloyd at kaya si Piolo Pascual po sila po ang best actor. Kaya po okay naman kasi po si Piolo Pascual ang kanya po kasing yung sa Star Awards po kasi sa movie niya ay iyan po kasi ginanap sa theater ng Soler Resort and Casino noong linggo, March 8. Si John Lloyd po kasi ay si Piolo Pascual po kasi ay siya lang ang umakyat sa stage at si John Lloyd po kasi hindi po siya nakaakyat. At siguro po may ginagawa or what or ano. Kasi po ang kanya pong awards ay tungkol po doon si John Lloyd ay tungkol po doon yung movie niya na The Trials. Yun po ang kay John Lloyd. Kaya po okay naman po at ito pong kay Piolo Pascual ay ano ba yun? Nakalimutan ko po yung pinagwagian niya. Si John Lloyd lang po kasi ang natatandaan ko yung The Trial. At saka isa pa po, si Piolo po kasi ay masyado po kasi hindi daw po niya ine-expect na siya'y mananalo kasi po yung po kasing kalaban niya si John Estrada at saka si Robert Arevalo. Isipin mo naman po mahuhusay ding mga artista ang nakalaban ni Piolo Pascual at saka ni John Lloyd Cruz. Di po ba? Kaya po siguro sila'y masyado silang hindi nila alam kung bakit. Pero talaga pong ganon. Siguro po yung kanilang pag-arte at saka yung style ng pelikula, yung pagkakaganap niya sa pelikula, ganon lang naman po yun Kaya nananalo yung pagkakaganap niya, talagang natural. Kahit naman po batikan mga artista ang kalaban mo at kung ikaw naman po yung ginampanan mong role maganda naman po ang pag-arte mo, talaga pong kahit papano mananalo ka. Po ba? Ganun lang naman po 'yon, no? Yan po, yan lang po ang at saka po itong anak ni Chris Aquino, nanalo rin po siya na best performing child best performing child actor ata 'yon. Di ko po alam kung basta't ganun lang po yung aking na alam sa kanila. Kasi po, ang gulo-gulo po namin masyado, kaya ganyan po. At
hindi namin alam kung sino-sino yung magkuhan. Masyadong marami kaming kasama at saka isa pa doon na halos nagpunta na lahat ang dami po. Kaya congrats po sa lahat ng mga nanalo. Yan lang po yung aking natandaan at sila lang po kasi yung gusto ko na artista, na ayan po. At ako po muna ay magpapa-music po uli ako at para hindi ako masyadong makuha ng aking voice, na kaya mag-uumpisa muna po tayo palagi ng music para po ako'y magre-rest, na sige. Alem. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. I honestly love you. You don't have to answer. I see it in your eyes. Maybe it was better left unsaid. This is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day. And you shouldn't blow the chance when you've got the chance to say I love you. I love you. I honestly love you. If we both were born in another place and time, this moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at this. I love you. I honestly love you. I honestly love you. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you
Babalik na naman po tayo sa ating program, Love Notes and Memories with Treasure. Mayroon po kayong text sa akin, Miss Treasure, matagal ko na po itong natanggap, no? Miss Treasure, may napanood po kami sa'yo na yung chicken ay ini-injectionan. Di po ba masama yon? At isa pa po, pandaraya sa mga mamimili. Okay. Napanood ko din po yon, yung ini-injection na nila yung chicken kasi po yon para tumaba yung chicken at saka umangat, umalsa, di po ba? At saka isa pa po, masama po yung ganon. Tapos kakainin natin. Sana po kung kayo mamimili at o kaya kukuha kayo ng chicken na kakainin ninyo kasi po lahat ng ating pagkain hindi na natin alam kung ano yung maganda, hindi po ba? Kaya hindi ko rin po masabi na lahat ng ating mga kakainin ay kaya po maraming may mga cancer, may kung ano-ano sakit. Tingnan mo po ngayon, lahat ng klaseng sakit nasa atin na. Kasi nga po, ultimo mga kung ano-ano sa pagkain natin, ultimo chicken, ultimo, kasi po para lumaki yung chicken agad, i-injection na ng chemicals. Magkaroon agad ng itlog, papakainin ng kung ano-anong chemicals para umitlog ng umitlog ang manok. Di po ba? Kaya tayo sa atin, lahat po ng mga ganyan, napupunta po yan sa atin, katawan. Kaya hindi na po natin, yung mga organic po, alam mo po ba, mas maganda, organic. Kaya lang po, mahal, pero sa bagay, kung makakaya po natin, marami naman po mga organic dyan. Yung mga vegetable po ba, hindi po ba? May mga dyan. Yun na lang po ang ating kainin, ng mga vegetable, yung fish, siguro naman po ang isda, hindi naman ini-injectionan niya. mga fish po. Alam mo po ang maganda pong fish. Yung po kasing, ano ba yon? Yung tulingan po, yung mga isda po ba na walang kuwan, hindi po yan maganda sa katawan. Opo. Kaya mas maganda po yung may mga kaliskis. Ganon. Iyan po ang ating kinakain, di po ba? At saka mahirap po kasi yung puro pirito. Tapos yung mga mantika natin, ulit. Kaya po, dapat po yan, pag tayo nagluto at nagpirito, kuha po, itapon na lang po natin yung pinagpirituhan natin. Once lang natin po gagamitin ang mantika, ang oil. Kasi po para iyan po hindi hindi po tayo magkakasakit pag yung mga mantika ang atin yung ulit-ulit ang mantika natin, halos maitim na po yung mantika natin, uulit-ulitin pa po natin, di po ba? At saka kailangan po yung mantika natin na ginagamit, alam natin kung saan nang gagaling. At saka isa pa po, yung mga mantika po natin alam mo po ba maganda ang coconut oil na mantika? Mahal nga lang po pero sure naman po kayo. Olive oil, yung mga ganyan po. Di po ba? Para tayo nagiging healthy. Ako nga po masyado na nga po akong makuha sa sarili ko. Ang oil namin, isang pag nagpipirito kami, tapon ng tapon. Tingnan mo nga po, nagkakasakit pa ako. Pero kahit naman po ako nagkakasakit, hindi naman po ako katulad nung iba na hindi yung unhealthy. Healthy naman po ako. Kahit naman po sa itsura ko, nakikita yan. Kaya po dapat tayo mag-aalaga ng ating katawan at yung ating pong pagkain na kinakain, masyado po tayong maselan. Di po ba? Lalo po yung baboy. Hindi po ba yung baboy natin kinakain ay huwag po tayong kakain ng baboy na masyadong mataba. Yung po, meron naman, makakapagsalita naman po tayo sa palengke na kailangan yung baboy ng ating kinakain, huwag masyadong mataba. Mapayag naman po sila nun na yung laman lang, ganon.
At saka huwag po, pwede naman po tayong magluto rin ng ulam na hindi natin nila, yung isa pa pong masama sa ating health, yung po bang bagoong. Huwag po tayong masyadong magbabagoong, magpapatis. Kasi po, iyan, nakakasama po sa liver natin yan. Kaya yung maaalat, yung naku po, iyan lalong-lalo na po ang bagoong, patis, yung mga ganyan. Kung diabetic pa po tayo, lahat po na yan, komplikasyon. Wag po tayo may mga sakit na ganyan, kaya po lalong dumadami po, sunod-sunod po yan. Wala naman po tayong sakit hanggang sa nagkaroon tayo ng ganito, nagiging komplikado na po yung ating sakit. Ala naman po tayong nararamdaman sakit. Sa kinakain lang po natin, iyon nang gagaling. Kaya po dapat tayo, mag-iingat tayo sa ating kinakain. Yun nga po, yung text ninyo, yung manok na binili nyo, in-injectionan, mataba na maambok. Huwag po kayong bibili nung ganon. Kasi makikita naman po nyo sa manok yun Di po ba pag yung bumili kayo ng manok sa palengke, may makikita po kayo na pag hinipo po ninyo yung manok, parang may mga madulas, tsaka yung parang malambot-lambot, yung po may tubig, may injection po yon. Sayang naman po yung kakainin natin, mapupunta po yon sa ating katawan. No? At saka pipiliin po natin aamuyan po natin yung manok. Kahit po lahat ng ating binibili, amuyan natin. Hindi naman po masama yon. Bakit? Tayo, nasa kanila naman ang pera nila, nasa kanila naman ang kanilang baboy or manok, nasa atin naman ang pera natin. Yun nga, sinabi ninyo na, Miss Treasure, pag ganyan ang tindera, nagagalit sila. Bakit sila magagalit? Nasa kanila naman yung kanilang paninda. Nasa atin naman hindi naman masama na mamili tayo, di ba? Pangit naman yung bibili na lang natin, basta ganito na lang, magkakasakit naman po tayo. Siyempre, lahat ng bagay, dapat titingnan po natin kasi nasa sa atin din po yon. Tayo rin para maging healthy tayo. Di po ba? Kaya kung alam mo po, dapat tayo, may mga suki sa palengke. Kung ayaw pong kuhanin nila o ayaw nila ng ganon, di wag silang mandaya. Pandaraya po yun Kaya po pag kayo nasa palengke, diretsuhin po nyo yung tao. May injection to, nandaraya kayo. O kaya yung timbangan, tingnan po nyo timbangan. Kasi po marami talagang mandarayan tao. Hindi ko po maintindihan kung bakit ganon. Yung na dinadaya nila ang kapwa nila sa ganun lang, hindi natutuwa po ba sila ng ganon? Marami po kasing taong ganyan, masyadong hindi mo gusto nila marami ang kanilang mas sobra ang kanilang tinutubo, gusto nila maging triple kanilang tinutubo kahit nanloloko sila. Hindi, ewan ko, hindi po masaya yung ganon na malaki yung tinutubo mo, sobra-sobra, tapos nakapagbigay ka pa ng sakit sa kapwa mo. Alam mo po, yung mga ganyang klaseng tao, hindi po yan sineswerte. Minamalas po yan, kinakarma. May karma po yan. No? Kaya texter, ganon ang gawin mo na basta ikaw nagalit sa iyo ang tindera at ayaw niyang ipahipo yung kanyang tinda. Tandaan ninyo 'yon, may kalokohan siyang ginagawa doon. Lalo na yung kanilang timbangan. Tingnan ninyo. At iyan po, alam mo po ba, para malaman ninyo ang timbang nila totoo, yung gatas natin, di po ba yung gatas na dilata? Ilagay mo yon doon sa timbangan nila. Tingnan mo kung 1 kilo yon, kung tama po ang kilo nun. Ayan, 1 kilo po yun Yung pag ginanon mo yon, makikita mo, pag iyon pag yung kanilang timbangan na yun kulang po ang kilo. Minsan po kasi kinukulangan nila isipin mo, minsan kinukulangan nila ng 2 guhit. Nagaganyan po ako, tinitingnan ko po ako po makuha sa ganyan kaya sinasabihan ko sila. Ayoko kasi ng nanloloko. Wag kang manloko kasi para swertihin ka. Namimili ka, andyan, pagkain yan tinitinda mo, lolokohin mo yung kapwa mo. Magkakasakit pa ang kapwa mo. Maniniwala, matutuwa ka ba nung nagkakasakit ang kapwa mo? Di, siyempre hindi. Kaya
Kaya Teresita ng Kanlubang, ganon ang gawin mo, no? Para hindi ka madaraya ng kapwa mo. Marami talaga. At saka, kumuha ka ng suki mo. Mas maganda yung may suki, di ba? At masaya tayo, di ba? Ganon lang ang masasabi ko sa'yo. At mag-music po muna ulit tayo. At para po ako yung nagre-rest ng ganyan. Ganyan po muna, no? Okay, Len. Yung... Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting. My darling, I miss you so. Time goes by, no wonder my senses go reeling. Your eyes so appealing, I see the whole night through. When will we meet again? When when will we meet again? When I remember the days, beautiful days, tenderly gleaming, my whole life seeming to start and end with you. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting. My darling, I miss you so. When will we meet again? When will we meet again? When I remember the days, beautiful days, tenderly gleaming, my whole life seeming to start and end with you. To start and end with you. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about Okay. yourself. Ay, babalik na naman po tayo at babasahin ko na po yung inyong mga tanong. Halos po yung tanong ninyo, yung sinagot ko na halos dun sa chicken yung sa pagkain. Ito po kasi yung tanong ni Dina. Miss Treasure, lahat na po yata ng pagkain ay bawal. Baka, baboy at pati po itlog. Dina, alam mo, yung baka, basta't wag lang tayong kakain ng masyadong mataba nun. Okay naman yan sa health natin kahit once a week. Hindi yan yung iba sinasabi nila nakaka-stroke. No, hindi naman lahat na yan Ibig sabihin, basta't hindi ka naman araw-araw kakain ng baboy, ng baka, no? Kami nga naglalaga kami yung pang yung ano ba ito, yung bulalo pa, yun ang kinakain ko. Hindi masama yan.
okay naman yan. Ang masama, araw-araw mong kakainin, no? At saka yung baboy, magluto lang tayo ng baboy na puro laman. Huwag tayong kakain ng baboy na puro taba. Kasi yung iba kasi, pag nagluto ng baboy, gusto nila puro taba. Lalo pag mag-adobo. Di ba pag nag-aadobo tayo, gusto natin puro mga taba na halos nakikita na natin yun laman ayaw natin, ang gusto natin taba, tapos sasawsawan pa natin ng bagoong. Alam mo po ba kung ako, pag ako'y may bagoong, pag ako'y nagluluto ng nagluluto po ako. Kasi gusto ng mga anak ko yung luto ko na adobo. Ang adobo po kasi, pag ako'y nagluluto ng ganyang adobo, siyempre po may taba. Tinatanggal ko po talaga yung taba. Pinipirito ko po ng husto yung taba para maging lumutong. Tapos po, kahit po yung sakuwan, ang gusto po kasi nila mapula. Mapulang-mapula, ayan, niluluto. Ang alam mo po ba, kung ano, hindi ako naglalagay ng masyadong sabaw eh. Yung pinakamantika po nun, yun ang ginagawa kong parang mantika ng adobo. Hindi ako naglalagay uli ng mantika para dumami yung mantika ng adobo. Basta kung ano lang po yung pinaka-mantika ng taba. Kasi hindi naman po kasi natin mabibili ang baboy ng walang taba. Kasi kawawa naman po yung nagtitinda ng baboy. Nagtinda rin naman po ang lola ko ng baboy. Kaya alam ko po yan na hindi pwede. Ano yan, ibibigay mo dun sa nagtitinda yung pinaka-taba. Hindi po. Ako po yung marunong maghiwa-hiwa ng baboy. At ako po nung maliit pa, ganyan na po ako. Kasama po ako ng lola ko nang nagtitinda ng baboy. Kaya po alam ko lahat yan. Okay naman po yan. At saka isa pa po, yung po kasing itlog na sinasabi nyo rito, ang itlog po kasi hindi po nakakasama yan. Yung iba nga po yung 12 na itlog, pampakuwan po yan parang cleansing ng ating katawan. Pero ako po talaga, kumakain po ako ng itlog, nilagang itlog, nakakasabagay po, nakakasawa ang itlog. Pero alam mo po yan, para lang po ako makakain ng itlog, magbabaon po ako ng itlog at saka po bibili ako ng lugaw. Marami naman pong lugawan, di po ba? Marami dyan sa mga kuha natin sa mga restaurant, may lugawan dyan. Bibili ka lang po ng talagang lugaw lang, and then yung 2 pong itlog, kahit 3 itlog, ilagay mo dun sa lugaw, yun mo po, hindi ka po masasawa doon. At iyon po, makakain mo talaga ng gusto. Kaya po ako nakakakain ng 3 itlog, 4 na itlog. Naglalaga po talaga ako. At iyon lang po ang kinakain ko. At iyon po ay hapunan ko na. Ganon po ako. At saka po pwede po akong kumain ng, yan lang po ang mga pagkain ko. Yung tinapay, biskwit. Simple-simple. Sa umaga, nilagang saging, nilagang kamote, oatmeal. Ganyan lang po ako. Tapos hindi po ako kumakain ng kanin. Siguro po sa loob ng 1 linggo, 1 beses ako kumain ng kanin. 2. Hindi po ako, at saka kung kumain man po ako ng kanin, siguro po 3 kutsara. Yun lang po ang kanin ko. Hindi ako, at saka hindi po kasi ako nagkakakain ng kanin ng sobra-sobra kasi po yung cholesterol, mahirap po kasi tumaas ang cholesterol ko, at saka yung pagkain na yung kakain ka ng kanin, kakain ka ng mga bagoong, kakain ka ng mga kung ano-anong pagkain, tataas po talaga ang cholesterol nyo. Pag yan po kanin, carbohydrates po yan. Hindi tataba ka po talaga. Kung mataba ka, lalo kang tataba. Kung hindi ka po talaga kukuha ng kanin, dapat po, ikay nakaka2 tasang kanin. Ang gawin lang po muna, kasi po hindi naman natin po pwedeng, hindi tayo kumain ng kanin. Hindi po natin magagawa agad yun naka2 tasa tayong kanin, di po ba? Tapos ang mangyayari po niyan, ang gagawin natin is pag yung gawin natin ng isang tasa, tingnan natin kung makakaya natin. Tapos damihan lang po natin ng ulam muna, and then paunti po ng paunti.
Pagkatapos po, hanggang sa maging kalahating tasa, di po ba, ganun yon. Para po maganda ang ating pagre-reduce. Hindi po tayo magsasag. Kasi po, pag ang pagre-reduce natin biglang nawala ang kanin, biglang nawala ang kawan, hindi tayo kakain, gabi na lang tayo kakain, o umaga lang tayo, o tanghali lang tayo kakain. Hindi po yun tamang pag-reduce. Ang tama pong pag-reduce, kakain tayo umaga, tanghali, gabi. At saka isa pa po, kung hindi na, kung tayo palaging nagugutom, ang gagawin po kasi natin is wari po, kumain tayo sa umaga, no? Tapos, 10 o'clock, nagugutom tayo, kumain po tayo ng isang hiwang biskwit. Yung, hindi po ba may mga Skyflakes, yung mga ganon. Di ba may mga biskwit. Yung walang asukal po, no? Kasi pangit po yun. Kung wari, diabetic tayo, tapos may asukal pa yung ating kakainin ng mga kuwan. Pangit po yun, di ba? Kaya hindi rin po maganda yon. Kaya ang kinakain natin, dapat tinitingnan din po natin. Kasi pag tayo kain ng asukal, kain tayo, ay, hindi natin alam, diabetic pala tayo. Or kaya isa pa po, pag tayo may lahing diabetes, ay mahahawa po tayo, kasi po hereditary yan. Kaya kung hindi tayo magtsatsaga sa pagkain natin na ganyan, wala pong mangyayari. Di po ba? Kaya iyan lang po, hinay-hinay lang ang ating pagkain para po maganda ang ating kalusugan, no? Kaya po ako, nasasabi ko sa inyo, ganyan po ako. Ayoko po kasing tumaba, ayoko po kasing payat na payat naman. Gusto ko lang po yung katamtaman. Kaya palagi po akong nag-weights, palagi tinitingnan ko po kung ilan ako. Ayoko po kasing bumabadong sa weight ko. Ayoko naman po tumaas. Pag tumaas po ako, minsan po ganyan, nakakain lang ako ng konti, tumataas agad, isipin mo, 2 pounds, ay, ayoko po nun. Minsan 3 pounds ako, malungkot na po ako nun. Kasi, once na tumaba ka po, pati damit mo, siyempre, liliit, hindi mo maisusuot. Diyos ko, di kung palagi pala yan, magpapalit ka na magpapalit na, sabagay, okay naman po yon. Kasi, mga damit ko naman po, hanggang 2 beses ko lang suot, 3, okay lang po yon. Kaya, ayoko rin naman po yung sinuot ko ngayon, tapos hindi ko na masisuot kinakuwanan, gusto kong magsuot. Kasi po, kahit lahat naman po tayo, may favorite na damit. Pag po kasi favorite ko yung damit, nako, palagi ko po yung suot, favorite ko kasi yon. Kaya ako po ay natutuwa naman, pero lahat naman po kasi ng damit na binibili ko, gusto ko. Hindi naman po ako bumibili ng damit na hindi ko gusto. Kahit nga po yung pinariregalo kong damit, gusto ko. Kasi, pag niregaluhan mo yung tao, alam mo na magugustuhan niya kasi gusto mo yung damit na binigay mo sa kanya. Kaya ganun po ako magbigay ng kuwan na sa tao na aking binibigyan. Hindi po ako nagbibigay na basta na lang, ayan, bibigay ko yan, ganyan. Hindi po ako sanay magbigay ng ganon. Basta magbibigay ako na gusto ko yan, maganda yan, ayun. Yan po ako, ganon. Kaya sana po, yung pag kayo nag-reduce, ganyan po ang gawin ninyo. Maniwala po kayo at ginagawa ko po yan. Sa araw-araw, palagi akong nagme-measure. Meron po akong measurement. Tinitingnan ko po lahat. Wari po, nag-birthday yung kuwan ng kaibigan ko. Kinabukasan po, nagme-measure na ako. May medida po ako. Minimedida ko, yung bewang, yung ganito ko po, yung balakang ko, ayan, sinusukat ko po yan. Hindi bali po yung boobs ko, talaga po yan, hindi na po yan, ala na po talaga yan pagliit. Lumalaki po, hindi siya liliit. Pero yung bewang mo po, liliit yan, at saka yung balakang mo. Ganon. Pero yung itaas po, exercise mo lang po yan. Pero kahit para lang po siya mag-firm, ganun lang po ang ginagawa ko. Pero yung sa bewang po, bending, at saka po dito sa balakang, magbe-bending po, and then dancing. Ganyan lang po ang ginagawa ko para hindi ako lumaki at maging healthy ako. Ganun lang po. At maging maganda ang itsura
para naman siyempre po maraming nakakakilala sa akin na kuwan. Siyempre po marami rin pong nagsasabi sa akin na sana maging ganyan ako, ganito. Lahat po halos sa mga barkada ko gusto nila yung itsura ko. Kaya ako naman po, siyempre, pag yung mga ganyan, flattered ka naman po, di po ba? Na enjoy ka naman po at nagugustuhan nila yung iyong aura, di po ba? At saka palagi nilang sinasabi, ano ba yung ginagawa mo? Siyempre po, hindi naman po ako nagdaramot sa aking ginagawa sa aking katawan. Basta yun lang po. At saka isa pa po, iinom ka ng, meron naman pong pineapple juice, uminom ka po ng pineapple juice or kaya lemon juice or yung pong apple juice. Yan po ang magandang iniinom natin, hindi po mga soft drinks. Wag po tayong iinom ng mga ganyang soft drinks. Kasi po, soft drinks, yan po masama sa ating katawan Soft drinks, yung cake, yung ice cream, masama po talaga yan sa ating katawan. Magtubig na lang po tayo, water. Pero alam mo po ba yung coffee, sabi po nila masama. Hindi ko po maiwasan ang hindi ako magkape. Ewan ko po ba, basta po ang ginagawa ko na lang, thrice a day, nagka-coffee ako. Hindi ko po talaga magawa. Kaya po pag ako'y umaalis, sa umaga po kasi umiinom ako ng kape. Sa pagdating ko doon sa pinuntahan ko, inom ako ng kape. Kaya minsan po nakaka-4 na beses akong inom. Hindi ko po talaga ewan ko po ba, hindi ko mapigilan. Kaya ang ginagawa ko po, pag nagkape ko ng napakarami, 4 o 5 beses, lalo sa Starbucks, di po ba? Inom po ako talaga ng tubig. Para lang po maihi ko ng maihi, okay din naman po yon. Kaya lang, tubig na lang po ng tubig ang iniinom ko. And then, ang isa pa pong maganda, iinom, lalo po sa atin na may mga edad na, iinom po tayo ng red wine. Maganda po ang red wine sa katawan. Yan po. Kaya ako po, marami kaming red wine. Yan po kasi ang kailangan natin para po tayo maging maganda ang ating kalusugan at yung daloy ng ating dugo. At sa heart po, totoo po yan. Maganyan po kayo. Meron nga pong nagbigay sa aming red wine Bignay po ba? Sa Ilocos po ata galing yun. Basta po may nagbigay sa amin. 3 binigyan kami ng Pasko ng red wine, yung Bignay po ba. Pagkatapos, hindi ko po pinapansin kasi po yung pinaka ano ba yon? Yung pinakalalagyan niya para po ba akong umiinom ng suka. Kasi po ang pangit ng kuwan ng lalagyan. Pero alam mo po ng tikmang ko, kasi December pa po binigay sa amin, January ko lang kinuwanan. Nung tikmang ko po, sabi ko, tikmang ko kaya ito. Kasi hindi ko alam kung ano yon, kung Bignay, na para kasi ako umiinom ng suka, patis, kasi yung yung lalagyan niya, hindi po ba presentable yung lalagyan. Pero alam mo po ba, nung tikmang ko, ay, ang sarap, grabe. Pagkatapos nung sinabi ko na masarap yung Bignay, meron po uli kaming Bignay. 3 po uli yung binigay sa amin. Thank you po doon sa Bignay na binigay nyo sa anak ko. Thank you. Sinabi po ng anak ko, kasi client ng anak ko, ayun, binigyan po uli kami. Thank you. Hindi daw po, ala po talaga rito. Naghanap pa po ako sa supermarket niyan Wala po kaming nakita niyan. Kasi hindi raw po, ala daw po talaga ni Rito na kuwan. Ako po, okay lang sa akin kasi nasasarapan ako, pwede ko pong bumili. Kaya, ayaw naman po atang pag-ibenta sa amin, hindi ko alam. Ako po talaga, pag nasarapan ko yan, ibang klase po talaga. Wala kayong mabibili sa supermarket. Napakaganda yung Bignay na yan. Kaya sana po, magkaroon dito. Magkiklik po yan. Kaya lang po sana yung packaging, yung pinakakuwan, pagandahin lang po nyo. Para kasing suka, umiinom tayo ng suka. Pero okay, siguro kung mura lang siguro yon, kasi nga yung pinaka-packaging niya, okay. Pero talaga ang sarap, iba talaga lasa. Amo friend, pagkuhan, papatikman ko kayo. Sa birthday ko siguro. Sa birthday ko yon, kasi hindi naman po pwede lahat kayo bigyan ko nun. Mauubusan ako nun. Sige.
Okay. Siguro naintindihan mo na yan, no? Eto pa. Ang dami niyong tanong. Halos naman pareho-pareho na. Ano po ba talaga ang tamang pagkain? Di ba sinabi ko na sa inyo na yung mga tamang pagkain na huwag kayong mamimili kayo ng kakainin ninyo, yung pag may mga edad na kayo, kumain kayo ng tama, yung kahit po nilagang saging lang, wag po niyong pirituhin yung saging, nilagang saging, nilagang kamote, oatmeal, and then at saka po hindi po ba may bread na parang kung kayo po diabetic, may bread po ng pan-diabetic, yung mga pero mahal po talaga yon. Basta po ang mga bread na yung kuwan, mga organic o yung mahal po talaga yan. Yan. Yeah, pero yan po talaga ang aming kinakain. Kasi po, kahit na hindi ka diabetic o kuwan, mag-ingat ka po sa kinakain mo talaga para po healthy ang iyong maging ang katawan mo at saka isa pa po, tumagal ang ating buhay. Sino po ba naman ang gustong mamatay agad, di po ba? Ang sarap-sarap mabuhay. Ako po talaga, sarap na sarap sa buhay ko. Masayang-masaya po ako. Kaya, yung iba pong nagpapakamatay, nako, maraming mawawala sa inyo. Pero sa bagay, hindi rin po, kasi po may nakausap akong ganyan na nagpakamatay, marami po siyang problema. Pero ang masasabi ko lang po, ayun nga, nakausap ko nga po yung mga magulang, sabi ko nga po, yung anak ninyo, dapat yan, hindi ninyo, sinasabihan din naman nyo, siyempre, pag naman kayo kumakain sa hapagkainan ninyo, isipin mo, hindi ba? Minsan naman, alangan naman pagkatapos ng pagkain mo, magtatayuan na kayo, hindi ba? Kwentuhan kayo, ganito. Ipakita nyo sa anak ninyo love, yung mga ganon. Ipakita nyo, nagke-care kayo, love and care. Tender, loving care. Ipakita ninyo para kung sakasakaling may problema, anak ninyo, kwekwento sa inyo yung problema niya. Kaya minsan po kasi nagkakaroon ng ganyan, kasi meron po kasing mga anak na masyadong, hindi nila naiintindihan ang buhay. Basta't, ganito na lang, magpapakamatay. Hindi po ganon. Alam mo po ba, hindi yan natatapos ng pagpapakamatay. At iyan po ay nasa sa magulang. Isasabihan nyo yung anak nyo. Kasi madali naman po nyo mahalata ang anak ninyo. Kung iyan ganito na yan, kung iyan may nararamdaman, kung iyan ay may problema, hindi po ba? Yan ang makuha natin sa ating mga anak, di po ba? At saka pag may lalo po kung may sakit ang ating mga anak, hindi po ba mga nanay naman ang tumitingin? Hindi naman po ang tatay ang titingin sa atin. Wala naman po kaalam-alam ang tatay natin. Bihira pong tatay ang merong alam sa ganyan. Kaya po alam mo ang tatay ko, mahal na mahal ko. Sa tatay ko nakita ko ang pagmamahal ng isang tatay at pag-aaruga. At lahat po alam niya kung ano yun gagawin sa amin. At malungkot po siya pag hindi niya nagagawa. At ang masasabi ko pa po sa'yo, kung maniniwala lang po kayo, nung araw po yan, yan po kwento po yan ng tatay ko. Alam mo po ba? Pero naniwala po ako kasi nakita ko mismo, kasi panganay po ako. Alam mo po ba, sabi po niya, pag nanganganak ang nanay ko, siya po ang nagpapaanak. Ako po, nung araw po, walang mga kuwan kumadrona lang po yan Alam mo po ang tatay ko, kami, sabi nga po niya, siya ang nung unang panganak ng nanay ko, nakatingin siya, tinitingnan niya kung ano, pero siya yung nagputol ng pusod. Pagkatapos po, yung susunod na namin, siya po nagpapaanak sa amin, sa mga anak niya. Ibang klase po ang tatay ko talaga. At napakalinis. Alam mo po ba, nakita ko, yung inuna namin, hinuhugasan po yan ng tatay ko, iniisis ng tatay ko. At ibabalot niya sa isang sa isang damit, na puti po yun tapos po ibabaon po niya, ilalagay po niya sa isang lata na magandang lata, inililibing po niya. Ang ganda po, at tinanong ko po sa kanya, kung ano yung ibig sabihin yon. Kasi po ako, pag may nakita akong iba, mahilig po akong
tanong ng tanong ako sa mga magulang ko, kaya natatawa po sila sa akin. Masyado daw po akong matanong. Okay lang po, kasi hindi ko alam, alangan naman po. Hindi po ako nahihiyang magtanong. Wala akong pakialam kung sabihan mo ako natatanga-tanga, basta ako gusto kong magtanong. Huwag mo lang akong lokohin, kasi kung ano yung sinabi mo, iyon ang tatandaan ko, at kung may magtanong din sa akin, iyon ang sasabihin ko. Sasabihin ko na, iyon kasi sinabi sa akin, akala ko totoo, hindi naman pala totoo yung kanyang sinabi. Pero, yun po, nakita ko po sa tatay ko, tinanong ko nga po sa kanya, bakit po ba tatay, nililinis mo yung mabuti? Iniisis po niya yung inunan Sinasabo niya, iniisis niya, pinapatuyo niya, tapos ibabalot po niya sa lampi na maputi, tapos po ilalagay po niya sa isang lalagyan, tapos ililibing po niya. Tapos nilalagyan po nga po niya ng ng bulaklak. Noon po, ang dami po namin santan sa harapan namin. Nilalagyan po niya ng bulaklak. Ultimo nga po aso namin, pinililibing niya, nilalagyan ng bulaklak Ang sabi po niya sa amin, anak, pag kasi ganyan, kayong lahat, makikinis ang kutis nyo, hindi kayo gagalisin. Naniniwala po ako dun sa ginagawa ng tatay ko. Kasi po alam mo, walang may gali sa amin. Ang kikinis po ng aming mga katawan, ng mga, yung kutis. Tinanong ko rin po yan sa lola ko. Ang sabi po ng lola ko ganon. Lahat anak, pag ginanyan mo yan, makinis ang inyong kutis, hindi kayo gagalisin. Ako po ganon. Makinis ang kutis naming magkakapatid, lahat. Ang nanay ko, ang tatay ko, ang lola ko, ganun po ang kanilang alam dyan. Kaya ako, kung sino yung makaka-relay sa akin na gusto ninyong nanganganak kayo sa bahay, subukan po nyo na linisin ang inunan. At ilibing ninyo na maganda, balutin po nyo, yung para talagang kayo naglilinis, subukan po nyo. Makikita po niya na okay. Sa amin pong magkakapatid, ilang kaming magkakapatid, lahat po kami makikinis, wala kaming ganis. Wala kami yung at saka yung, di po ba merong mga tao na, o kahit na mga lalaki, ang baho ng ulo, mga bumbunan, yung ulo, amuyin mo yung ulo nila. Pag may sakit, kahit may sakit sila, ang baho. Yung po bang bagong paligo lang, ang baho, amoy langib. Ako po, masasabi ko po sa inyo, kahit ata ako, nanganak ako't nanganak, isang buwan akong hindi naligo, hindi bumaho ang ulo ko't katawan ko. Totoo po. At saka hindi kami naglalalagay sa underarm ng kung ano-ano. Hindi po ako nagaganyan, sabunin mo lang. Kaya po ako, nasasabi ko yon. Kasi, kaya po ako hangang-hanga sa tatay ko. Nga po. Ang nanay ko po, ang nanay ko po, puro pagluluto. Donya po yun puro yung pagluluto, puro paganda. Pero marami po ako natutunan sa nanay ko. Kaya, iyon po, magkaiba nga po sila Ang nanay ko, puro paganda, puro natural beauty. Yan. Pagluluto, ganyan, pag-ayos ng bahay, ganun po yan. Gusto po niya palaging bago, palaging paggising po ng nanay ko, nakaalahas na po yan. Para pong ang lola ko yan, naka-alpiler. May mga alpiler, nakakimona. Ganun po sila. Kaya po ako, sa tatay ko po, napakakuwang po. Sa tatay ko, lahat po halos ng ugali ng tatay ko, ginawa ko. Kahit naman po ang nanay ko tatay ko po lang, maselan. Maselan po ang tatay ko, maayos, lahat maayos, basta po lahat sila mag-asawa, lahat ang lola ko, maayos sa katawan, mabangaw ang kanilang katawan. Ang lola ko po, tumanda, hindi ko po naaamoy yung mabahong amoy ng matatanda. Iyon lang po ang masasabi ko. Sana, pinagpe-pray ko na ganun din ako sa lola ko, na tumanda, na namatay at namatay, hindi mabaho ang ulo, hindi mabaho ang kuwan. Iyon lang po. Kaya iyon ang sinasabi ko sa inyo, na yan, yung pag-aalaga at saka yung wastong pagkain, yun lang ang kuwang ko sa iyo, ha? Ray, eto pa, Miss Treasure,
Di po ba maganda ang organic food and drinks? Opo, nasabi ko na rin po yan na yun nga pong organic food and drinks, dapat po iyan ang inyong gagawin para po tayo ay maging maganda ang ating buhay, gumanda ang ating katawan at hindi tayo magkasakit at tumagal ang ating buhay. Di po ba? At saka isa pa po, kailangan palagi tayong malinis, lalo na po ang hygiene natin. Kailangan malinis tayo. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. No? Eto pa. Miss Treasure, ang dami-dami po naming natutunan sa inyo. Puro natural. Sana po ay marami pa ikaw sabihin sa amin at lahat ng mga tanong namin ay masagot nyo. Ay, yun naman po kasing mga tanong ninyo sa akin, iyan po kasi kuwan pag ikaw ay malinis sa katawan, at saka iyan po kasing mga tanong ninyo sa akin, tinuro na po yan sa akin ng lola ko. Maliit pa lang po ako, ako po ay inaalagaan. Naramdaman ko yung sa magulang ko yung love and care, yung pag-aalaga. Pati sabi ko po sa inyo, ilang beses akong maliligo sa loob ng isang araw. Minsan madumihan lang po ako. Nakapajama po kasi ako Kapajama ako maghapon, nakasapatos, para hindi daw po ako madumihan. Tapos pag ako'y nadumihan ng konti, mga after 2 hours na pag lalaro ko, bibihisa na naman po ako, ligo na naman po. Siguro po hindi ako matatapos na maligo ng 5 o 10 beses hanggang sa maghapon. Kaya po ako'y, Mariosep, grabe yung papapaligo ko. Kaya po ako'y sanay na sanay maligo. Hindi lang po ako naliligo ng yung buhay na tubig, kailangan ko po yung mainit. Hindi po ako sanay ng kuwang kasi pag daw po maliligo ka ng buhay na tubig ay makukuha yung mga ugat mo ay magmamamagayan at saka yan mag-iiksi at ikaw magkakasakit. Hindi kailangan daw po yung may mainit na tubig man lang. O sige, mamaya mag-music muna po ako. Okay, Len. If You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be 2 places at one time, I'd be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out. Then you and I would simply fly
Heto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. When I'm awfully low and the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. Whoa, 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 whoa. With each word your tenderness grows, tearing my fears apart, and a laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're lovely and never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you and the way you look tonight. The way you look tonight.
Okay. Ay, babalik na naman po tayo sa ating program, Love Notes and Memories with Miss Treasure. It's already 3:25. Bira po ako makatanda ng ating ng ating to. At tsaka nga po pala mga friend, makikita nyo kami dito sa Kakampi Online, www.uustream.tv channel Kakampiyon. Tapos yung blogspot, kakampinews.blogspot.com. Yung website po namin is kakampi.wix.com Kakampi. Yun po ang aming website. At saka po ang aming number ay 5587-7836. Iyan po yung hindi ko po kabisado yung ibang number, pero wala po kasi dito eh. At saka isa pa po, pwede po nyo kung eto po yung number namin, yung landline po namin, 553-836-3658. And then 783-3807. Yan po yung number namin. And then ako po kasi yung aking pong FB is Pat April lang po ang hanapin nyo, makikita na po nyo ako. Yun po, no? Basta po ayan po, sinabi ko na po yung aming kuwan. Online po kami ngayon. Makikita mo po ninyo ako. Pero hindi ko po maintindihan yung mga kaibigan ko, ba't hindi ako makita? Yun naman po talaga yun. Ala na po akong alam kung ano pa ibibigay ko sa inyo. Ba't hindi nyo ako... Tapos sabi pa ng isa kong barkada, nasa Canada, ano mga ito, Los Angeles ba? California. Sabi niya, pupunta pa pala ako sa computer shop para lang makita. Sinabi ko na nga sa'yo, pagod na ako. 30 minutes na kaming nagte-textan. Wala daw, hindi daw niya makita. Kasi kako, kahit ako'y walang program, makikita nyo't makikita yung dati kong program. Diyos ko, wala daw, hindi daw nila makita. At isa pa, ayaw daw bumukas. Yun nga pala, Allen, ayaw daw bumukas. Basta nakakita, this video is not applicable, yung ganon. Hindi daw, ayaw daw, yun lang. Nakita nila yung Kakampi online, pero hindi mabuksan. Oo, hindi daw mabuksan. Yun nga pala ang isa pang sinabi nila sa akin. Ayun, lahat na sinasabi ko sa inyo kung paano nyo ako makikita. Hindi ko na alam kung paano. Diyos, itinext ko na sa inyo kahit sa FB. Hindi ka mo nyo makita. Hindi ko na alam kung ano ilalagay ko. Bahala nga kayo. Diyos ko. Ayun, anyway, eto, pagpapatuloy ko yung binabasa, tinatanong ko yung mga tungkol sa mga tips nyo, no? Miss Treasure, may eczema po ako sa paa. Grabe po ang kati. Dahilan po ba yan sa aking diabetes? Yes. Alam mo, pag ikaw may diabetes, maraming yung paa mo, di ba rin, may eczema ka, sign niya ng diabetes. At saka isa pa, kasi hindi ba eczema, habang kinakamot mo yan, ang sarap kamutin, di ba? Kati, makati kasi yan. At saka kumakapal yan. Ang ibig sabihin nun, diabetic ka talaga. Yung talagang, yung sugar mo, napakataas. Ganon. Ewan ko, siguro, hindi pa kasi ako nakakaranas ng may eczema. Pero, nakikita ko yan sa iba na kaamot sila ng kamot. Alam mo, habang kinakamot nyo yan, kumakalat yan. Kasi pag kinamot nyo dito sa kabilang pwesto, kakamot kayo, dito, pupunta. Dito na naman yan, hanggang sa dumami at lumaki ang buong paa nyo hanggang sa magka-eczema. Tapos kakain pa kayo ng asukal, kakain pa kayo ng bawal,
wala naman kayong gamot, walang mangyayari. Dapat yan, ayusin ninyo, wag kayong magkakain ng mga bawal, lalo ang bagoong. Alam nyo, pag kayo may eksema at kakain kayo ng malalansa, yung mga pagkain, yung mga isdang walang walang kaliskis, lalong dadami ang eksema nyo at malansang isda yan. Yung galunggong, yung alumahan. Ay, alumahan natin, may kaliskis ba yun? Basta yung walang kaliskis. Galunggong, yung tulingan, yung mga ganyan. Pag iyan ang kinain ninyo, tandaan ninyo, ang lansa-lansa niyan. Lalo yung magkukuhan ang chicken, yung manok, nakakakuha niyan, malansa yan. Kaya kung may eksema kayo, at saka kakain kayo ng ganyan, yung mga seafoods, lalo dadami ang inyong eksema. Lalong hindi gagaling. Ang sarap kaya ng seafoods, di ba? Ako, paborito ko yung seafoods. Lalo na yung pusit, lalagyan mo ng palaman, di ba? Lalagyan mo ng yung malaki, yung pinakakuha na. Lalagyan mo yan ng palaman. Tapos pipirituhin mo, di ba? Ang sarap niyan para maging sarap. Nagutom tuloy ako. Ang sarap niyan para isaw-saw mo sa kalamansi at saka patis, di ba? Ang sarap niyan. Pero alam mo po ba, ang isa pang masarap na sausawan, yung kasing sa Bulacan yan specialty yan sa Bulacan. Pag naghanda ang mga taga Bulacan, diwari may dalag. Dalag po, hito, yung ganon. Kasi hindi kumakain ng kuwan Gusto ko po dalag Ayan. At saka mayroon pong burong kanin. Specialty po yan sa Bulacan. Ang sarap po niyan. Pag yan po ang ulam, nakakamay po ako. Makikita nyo akong nakakamay. Ang sarap pong kainin. Pero, iyan po kasi, ginugutom talaga ako. Iyan po kasi, yung iba po kasi, hindi yan kumakain. Hindi po nila talaga kinakain yan. Ayaw po nila, yung itsura po kasi, hindi